gabi ng Agosto 17 hanggang madaling araw ng Agosto 18, tuluyang nabasag ang imahe ng Moscow bilang isang ligtas at hindi maabot na kuta sa likod ng digmaan. Sa loob lamang ng isang magdamag, 637 Ukrainian mga drone na pang-atake ang napaulat na sabay-sabay na lumipad patungo sa kabisera ng Russia at sa nakapaligid na rehiyon nito. Ang walang humpay na tunog ng mga sirena at pagsabog sa kalangitan ay nagdala ng malinaw na mensahe mula sa Kyiv na hindi na sapat ang daan-daang kilometrong distansya upang protektahan ang mga pangunahing sentro ng ekonomiya, logistics at infrastruktura ng Moscow. Habang muling nasusunog ang isang bodega ng wild berries, higit sa 100 mga substation ng kuryente ang bumagsak at libu-libong pamilya ang nawala ng kuryente. Ipinapakita ng Ukraine na ang digmaan ay direktang tumatagos sa mismong sistemang sumusuporta sa pang-araw-araw na pamumuhay ng Russia. Ayon sa opisyal na pahayag ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin, mula gabi ng Agosto 17 hanggang umaga ng Agosto 18, umabot sa 637 Ukrainian mga malayuang UAV na pang-atake ang naitukoy na patungo sa Moscow at mga karatig na lugar. Sa napakalaking bilang na ito, kinumpirma ni Sobyanin na hindi bababa sa 180 drones ang direktang binaril at pinabagsak sa mismong airspace ng Moscow Oblast. Ang ganitong dami ng mga pag-atake sa loob lamang ng iilang oras ay nagpapakita na ang sistema ng depensang panghimpapawid ng kabisera ay sumailalim sa matinding presyur dahil sa sabayang pagdagsa ng mga target na nagpilit. Sa mga depensa na magtrabaho ng walang humpay sa loob ng magdamag. Upang maunawaan ang bigat ng kaganapang ito, kailangan tingnan ang naging ulat ni Moscow Oblast Governor Andrei Vorobyov. Ayon sa kanya, mahigit 150 drones ang matagumpay na na-intercept sa napakalawak na hanay ng mga distrito, kabilang ang Bogorodskoye, Ramenskoye, Pavlovsky Posad, Orekhovo-Zoyevo, Voskresensk-Stupino, Kolomna at Elektrostal. Ang malawak na distribusyon ng mga interception na ito ay nagpapatunay na hindi lamang iisang pasilidad ang tinarget ng Ukraine, kundi sinadya nilang ikalat ang pag-atake sa iba-ibang direksyon. Sa ganitong paraan, napilitan ng mga puwersang panghimpapawid ng Russia na hatiin at ikalat ang kanilang mga unit ng depensang panghimpapawid sa buong rehiyon sa halip na mag-focus sa iisang daan ng panghimpapawid. Sa likod ng mga pagharang sa himpapawid na ito, naging mabigat ang naging epekto sa lupa para sa mga lokal na komunidad. Sa bayan ng Pavlovsky Posad, nagliyab ang bubong ng isang residential building matapos tamaan ng bumagsak na mga labi ng drone, dahilan upang agad na ilikas ang mga naninirahang residente. Bagamat iniulat ni Governor Vorobyov na walang nasugatan sa insidenteng iyon, hindi naging mapalad ang iba pang lugar sa rehiyon. Sa distrito ng Ramenskoy, isang drone ang direktang bumagsak sa isang pribadong tirahan na nagresulta sa pagkasugat ng isang 10 taong gulang na batang babae. Bukod dito, 2 pang sibilyan ang naiulat na nasugatan sa Kolomna at Bogorodsky dahil sa mga nagkalat na matatalim na debris mula sa mga pinabagsak na drone. Ang mga pinsalang ito sa mga sibilyan na iniulat mismo ng mga otoridad ng Russia ay nagpapakita ng matinding panganib na dulot ng aerial combat sa ibabaw ng mga mataong komunidad. Ipinapaalala nito na sa bawat pagtatangka ng depensang panghimpapawid na harangin ng mga papasok na banta, ang mga bumabagsak na pira-pirasong bakal at pampasabog ay patuloy na nagdudulot ng pinsala at takot sa mga inosenteng residente sa lupa. Kasabay ng kaguluhan sa mga komunidad, naging sentro rin ng mga pag-atake ang mga pasilidad na may malaking papel sa komersyo at ekonomiya ng bansa. Sa pag-atake noong gabi ng Agosto 17 hanggang 18, isang bodega ng wild berries, ang pinakamalaking e-commerce enterprise sa Russia, ang muling nagliyab sa Bogorodskoye. Ayon sa pamunuan ng kumpanya, mabilis na nailikas ang lahat ng kanilang mga kawani, agad na naapula ang apoy ng mga bumbero at ligtas ang mga nakaimbak na paninda sa loob. Gayunpaman, ang sunog na ito ay hindi simpleng aksidente lamang, kundi karugtong ng sunod-sunod na pag-atake na unti-unting sumisira sa network ng logistics ng kumpanya sa nakalipas na mga linggo. Hindi lamang sa mga pangunahing bodega natapos ang kaguluhan sa rehiyon ng Moscow noong gabing iyon. Iniulat din ni Governor Vorobyov na sumiklab ang apoy sa isang maliit na puwestong pangkalakalan malapit sa Globus Shopping Center sa Kolomna. Ang naturang sunog ay nagdulot ng malaking pinsala sa isang tanggapan ng rehistro, mga katabing tindahan, at bumasag sa mga bintana ng mga residential building sa Sovetskaya Square. Ang sabay-sabay na insidenteng ito ay nagpapakita kung paano naging abala ang mga lokal na awtoridad sa magkakasabay na pagresponde sa depensang panghimpapawid, pag-apula ng mga sunog, paglikas ng mga tao,
at pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad. Higit pa sa mga pisikal na sunog, naramdaman din ang matinding epekto ng pag-atake sa mismong sistema ng kuryente sa rehiyon. Ayon sa kumpanya ng kuryente ng Mossoblenergo, 109 mga substation ng kuryente ang biglaang natanggal sa grid sa mga munisipalidad ng Likino, Dulyovo at Orekhovo-Zuyevo. Ang pagbagsak ng mga substation na ito ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa mahigit 5,000 kabahayan at nagpatigil sa supply ng kuryente sa 46 na mahahalagang pasilidad na nagsisilbi sa publiko. Bagamat ipinangako ng Mossoblenergo na maibabalik ang serbisyo sa loob ng 2 oras, naging patunay ito na kayang guluhin ng mga drone ang energy infrastructure sa mismong paligid ng kabisera. Mula sa estratehikong pananaw, ang insidenteng ito ay nagpapakita ng mabigat na hamon sa Moscow dahil kailangan nitong sabay-sabay na magpatakbo ng depensang panghimpapawid, protektahan ang komersyo at kumpunihin ang grid. Kung titingnan ng mas malawak na konteksto, ang naganap noong Agosto 18 ay hindi isang hiwalay na pangyayari. 2 araw lamang bago ito, noong Agosto 16, yanig din ng Moscow ng isa pang napakalaking pag-atake ng drone kung saan humigit kumulang 600 UAVs ang iniulat ni Sobyanin na lumipad patungo sa rehiyon at 201 sa mga ito ang binaril ng Russia. Ang pagkakaroon ng 2 dambuhalang alon ng pag-atake sa loob ng napakaikling panahon ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na presyur upang ubusin ang kapasidad ng depensang panghimpapawid ng Russia. Upang lalong maunawaan ang matinding pinsala sa logistics ng Russia, kailangang balikan ang nangyari sa Koledino malapit sa Podolsk noong Agosto 16. Ayon sa mga larawang kuha ng satellite na inilabas ng Ukrainian monitoring channel na Excelenovo Plus, ang dambuhalang Wildberry sentro ng pamamahagi sa baryo ng Koledino ay tuluyang nawasak matapos tamaan ng mga drone. Ayon sa ulat ng media outlet na MSEC1, napilitan ng mga bumbero na makipaglaban sa dambuhalang apoy mula sa lupa at himpapawid gamit ang 4 na firefighting helicopters. Sa kabila ng pagbuhos ng napakalaking puwersa, ang malawak na pasilidad ay halos tuluyang gumuho at naging abo. Ang pasilidad sa Koledino ay hindi lamang isang karaniwang imbakan ng mga gamit. May sukat itong 230,000 hanggang 250,000 metro kwadrado na siyang pinakamalaking sentro ng pamamahagi ng Wildberries at pangunahing haligi ng kanilang buong kadena ng supply. Ito ang sentrong nagpoproseso at nagtitiyak na ang mga binibiling produkto ay maipapadala sa loob lamang ng 1 hanggang 2 araw sa buong Moscow metropolitan area. Kapag ang isang ganito kalaking sentro ay nawala sa operasyon, ang epekto nito ay hindi lamang mararamdaman sa isang gusali kundi lilikha ito ng malawakang pagkaantala sa paghahatid ng mga produkto sa buong rehiyon. Ayon sa pagsusuri ng analyst na si Sergey Semko mula sa Data Insight, ang halaga ng mga panindang nasunog at nawasak sa Koledino pa lamang ay tinatayang umabot na sa 78 bilyong ruble o katumbas ng 918 milyong dolyar. Ang pagkawala ng ganito kalaking halaga ng inventaryo ay lumilikha ng matinding problema hindi lamang sa kumpanya kundi maging sa libu-libong mga malalayang nagbebenta na umaasa sa pasilidad. Kapag ang isang pangunahing sentro ng operasyon ay naparalisa, nagkakaroon ito ng malawakang sunod-sunod na epekto na sumisira sa schedule ng mga truck, nagpapatong-patong ng mga order, at nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga negosyante. Matapos ang pagkawasak sa Koledino, naglabas ng pahayag ang Ukrainian gumagawa ng mga drone na Farpoint na nagpapaliwanag sa layunin ng mga ganitong operasyon. Ayon sa kanila, ang pag-atake sa mga ganitong pasilidad ay naglalayong pahinain ang kakayahang pang-ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang kadena ng supplies at pagpataw ng bilyon-bilyong dolyar na gastos sa malalaking korporasyon. Ipinapakita nito ang malinaw na pagbabago sa estratehiya ng Ukraine, kung saan hindi na lamang mga tangke at eroplano ang kanilang pinupuntirya, kundi maging ang mga komersyal na infrastruktura na nagpapanatili sa katatagan ng ekonomiya ng Moscow. Dapat ding tandaan na ang Koledino ay hindi ito ang unang pagkakataong naging target ng pag-atake. Noong Hulyo 28, nagkaroon na rin ng sunog sa kalapit na Koledino 3PL complex na pang-logistics matapos ang isang pag-atake ng drone. Ang paulit-ulit na pagpuntirya sa parehong sentro ng logistics sa loob ng ilang linggo ay nagpapatunay na may planadong estratehiya ang Ukraine na sirain ang mga mahahalagang sentro ng transportasyon sa halip na magpatupad lamang ng mga random na pag-atake para sa publisidad.
Ayon sa investigasyon ng independent Russian media outlet na Verska, ang sistematikong kampanya laban sa infrastruktura ng wildberries ay opisyal na nagsimula noong Hulyo 28. Sa loob lamang ng halos isang buwan mula ng simula ng operasyong ito, hindi bababa sa 22 bodegas ng wildberries ang napaulat na tinamaan ng mga pag-atake ng drone. Sa bilang na ito, 19 na pasilidad ang nagtamo ng malubhang matinding pinsala sa istruktura o tuluyang nawasak na nagpapakita na ang kampanya ay naging napaka-epektibo sa pagparalisa ng network ng pamamahagi ng kumpanya. Hindi lamang sa paligid ng Moscow nakakulong ang mga pinsalang ito. Kabilang sa mga pangunahing sentro ng logistics na tinamaan sa mga nakaraang linggo ay ang malaking pasilidad sa Electrostal malapit sa Cabecera at ang Alexin Logistics Center na matatagpuan sa rehiyon ng Tula. Ang pagkalat ng mga pag-atake sa iba-ibang rehiyon ay nagpapatunay na ang target ng Ukraine ay ang buong logistics backbone ng kumpanya na pumipilit sa pamahalaan ng Russia na magtalaga ng karagdagang mga sistema ng depensang panghimpapawid sa mga pasilidad na malayo sa aktibong harap ng labanan. Ang lawak ng pinsala sa espasyo ng imbakan ay lubhang napakalaki batay sa mga nakalap na datos ng Verska. Ayon sa kanilang ulat, ang kabuuang sukat ng mga bodega na naapektuhan at napinsala ay umabot na sa 2.395 milyong metro kwadrado. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa humigit kumulang 43% ng kabuuang 5.6 milyong metro kwadrado na kapasidad ng mga bodega ng wildberries sa buong bansa. Ang pagkawala ng halos kalahati ng kapasidad ng pinakamalaking network ng pamamahagi ng Russia sa loob lamang ng 30 araw ay isang malaking dagok sa kakayahan nitong maglipat at magbenta ng mga produkto. Sa kabila ng mga estratehikong epekto nito sa ekonomiya, hindi maikakaila ang malungkot na epekto ng kampanyang ito sa buhay ng mga manggagawa. Sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng wildberries sa nakalipas na buwan, iniulat na hindi bababa sa 14 na tao ang nasawi, mahigit 100 iba pa ang nasugatan. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng mabigat na kapalit ng digmaan sa mga karaniwang nagtatrabaho sa loob ng mga pasilidad na ito. Ang pagkawala ng buhay at pinsala sa katawan ng mga manggagawa ay isang trahedya na nagpapaalala sa tunay na panganib na kinakaharap ng mga pasilidad na nadadamay sa labanan. Pagdating naman sa aspetong pinansyal, ang kabuuang halaga ng nawasak na ari-arian at paninda ay umabot na sa mga numerong hindi pa nakikita sa sektor ng komersyo ng Russia. Noong Agosto 14, tinantiya ng Data Insight na ang halaga ng mga panindang nasunog sa loob ng mga bodega ng wildberries ay umabot sa pagitan ng 445 hanggang 507 bilyong rubol na katumbas ng 524 hanggang 596 bilyong dolyar. Samantalang Association of Goods Suppliers for E-commerce Platforms o APTEP ay naglabas ng mas mataas na pagtaya sa pinsala. Ayon sa APTEP, ang kabuang pagkalugi sa paninda ay nasa pagitan ng 600 hanggang 700 bilyong rubol o humigit kumulang 76 hanggang 8.24 bilyong dolyar. Bukod sa mga paninda ng mga independent merchant, dumanas din ang mismong pamunuan ng wildberries ng direktang pagkalugi sa kanilang sariling infrastruktura. Ayon sa Data Insight, ang kumpanya ay humaharap sa direktang pagkalugi sa mga gusali at operasyon na nagkakahalaga ng 147 hanggang 223 bilyong rubol o katumbas ng 1.7 hanggang 2.6 bilyong dolyar dahil sa mga nasirang gusali, mga automatikong conveyor at mga kagamitan. Kapag pinagsama ang pinsala sa mga gusali at ang nasunog na paninda ng mga nagbebenta, lumilitaw na ang kampanya ng Ukraine ay lumilikha ng matinding krisis sa pananalapi para sa parehong korporasyon at sa libu-libong negosyong umaasa rito. Ang napakalaking pagkalugi na ito ay nagbunsod ng matinding pangamba sa buong sektor ng e-commerce sa Russia kung paano mababayaran ang libu-libong apektadong nagbebenta. Ayon sa isang ulat ng Reuters mula sa mga pinagmulan na malapit sa Kremlin, malaki ang posibilidad na walang sapat na pondo ang estado o ang kumpanya upang ganap na bayaran ang lahat ng nawalang paninda ng mga merchant. Ang kawalan ng sapat na proteksyon mula sa mga pulisa ng siguro laban sa mga pinsala ng digmaan ay lalong nagpapalala sa kalagayan ng mga negosyante. Dahil kinokontrol ng wildberries ang humigit kumulang 50% ng kabuang online na pamilihan sa Russia, inilarawan ng nasabing pinagmulan sa ulat ng Reuters na ang pinsala sa kumpanya ay isang napakatinding dagok sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. Nagbabala rin ang source na maaring magkaroon ng malawakang alon ng bankruptcy sa hanay ng mga maliliit at katamtamang negosyo dahil hindi kakayanin ng pamahalaan na pondohan ang lahat ng kanilang pagkalugi.
Ipinapakita nito na ang estratehiya ng Ukraine ay hindi lamang nakadisenyo upang sirain ang mga konkreto at bakal na gusali, kundi upang patumbahin ang pinansyal na katatagan ng libu-libong maliliit na negosyante sa loob ng Russia. Lalong pinatindi ang sitwasyon nang maglabas ng opisyal na pahayag ang Ukrainian Ministry of Defense noong Agosto 16. Ayon kanilang ulat, ang mga kamakailang operasyon ay nagresulta sa pagkaparalisa ng 7 sa 10 pinakamalaking logistics centers ng Wildberries sa buong bansa. Kung pagsasamahin ng pahayag na ito at ang pagkawala ng 43% ng kabuuang kapasidad ng mga bodega, malinaw na naging matagumpay ang Kyiv sa pagtukoy at pagpuntirya sa mga pinakakritikal na sentro ng pamamahagi ng mga kalakal. Upang mas maintindihan kung gaano kahalaga ang kumpanyang ito, kailangang malaman na ang Wildberries ay may hawak sa tinatayang 10% ng kabuang benta sa tinghian sa buong bansa sa buong Russia. Dahil sa napakalaking impluwensya nito sa sirkulasyon ng mga pagkain, damit at gamit, ang anumang pagkaantala sa kanilang operasyon ay direktang nakakaapekto sa buong sistema ng distribusyon ng bansa. Kapag ang isang korporasyong may ganitong laki ay napinsala, ang mga epekto nito tulad ng pagkaantala ng mga kargamento at pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay mararamdaman ng milyon-milyong ordinaryong mamamayan. Hindi lamang pisikal na mga pag-atake gamit ang drone ang naging paraan ng pag-atake laban sa higanting kumpanya. Noong Agosto 10 hanggang 11, naglunsad din ang Main Directorate of Intelligence ng Ukraine o HUR ng isang malawakang operasyong cyber laban sa mga sistemang digital ng Wildberries. Ang pag-atake sa kanilang mga server ay nagdulot ng malawakang aberya sa kanilang mga aplikasyon ng customer, pagbagsak ng mga automatikong sistema ng pagbabayad, at pagkaantala sa mga sistemang automatikong nagsasaayos gamit ang kodigo ng produkto sa mga bodega. Ang kombinasyong ito ng pisikal na pagsunog sa mga bodega at pag-atake sa digital infrastructure ay nagdulot ng matinding kalituhan sa buong operasyon ng kumpanya. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, nagkaroon ng magkasalungat na posisyon ang magkabilang panig hinggil sa legalidad ng pag-atake sa isang platapormang pangkomersyo. Ayon sa pamahalaan ng Ukraine, ang Wildberries ay itinuturing na lehitimong target na militar dahil ginagamit umano ang platform upang magbenta at magpadala ng mga kagamitang kailangan ng sandatahang lakas ng Russia sa harap ng labanan. Iniulat na noong unang bahagi ng Agosto, patuloy na makikita sa kanilang website ang mga kagamitang maaring gamitin sa sibilyan at militar tulad ng FPV racing drones at fiber optic cables na ginagamit sa mga operasyong militar. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng pamunuan ng Wildberries ang mga paratang na ito at iginiit na sila ay isang purong komersyal na marketplace na naglilingkod lamang sa mga ordinaryong mamamayan. Sa kabuuan, ang mga naganap sa nakalipas na isang buwan ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa takbo ng digmaan. Ang mga Ukrainian drones ay hindi na lamang nakakulong sa mga labanan sa harap ng labanan, kundi regular nang tumatagos ng malalim sa rehiyon ng Moscow, pinupuwersa ang depensang panghimpapawid ng Russia, nagpapatigil sa 109 mga substation ng kuryente, at nagdudulot ng pagkawala ng kuryente sa libu-libong residente. Kasabay nito, ang network ng logistics ng Wildberries ay nagtamo ng matinding pinsala kung saan 22 pasilidad ang tinamaan, 43% ng kabuuang kapasidad ng mga bodega ang nawala, at bilyon-bilyong dolyar na halaga ng paninda ang naging abo. Ang pagpapakawala ng 600 UAVs noong Agosto 16 na sinundan agad ng 637 UAVs noong Agosto 17 hanggang 18, kasabay ng pagkumpirma na 7 sa 10 pinakamalaking sentro ng pamamahagis ng Wildberries ay napatigil, ay nagpapatunay sa bagong yugto ng disimetrikong pakikidigma. Kung ang layunin ng Ukraine ay patunayan na ang malawak na heograpiya, yaman at depensang panghimpapawid ng Russia ay hindi na garantiya upang manatiling ligtas ang kanilang likuran, ang mga sunog at pagkawala ng kuryente sa Moscow ay nagbibigay ng napakalinaw na sagot sa pamamagitan ng pag-target sa mga pangunahing haligi ng ekonomiya at logistics sa mismong kabisera. Pinipilit ng Kyiv ang Moscow na gumastos ng napakalaking pondo at lakas upang ipagtanggol hindi lamang ang mga sundalo sa harap ng labanan, kundi ang mismong sentro ng kanilang komersyo. Ang patuloy na mga kaganapang ito ay nagiiwan ng malaking hamon kung paano babalansehin ng Russia ang depensa sa harapan at sa mismong kabisera nito. Kung naging makabuluhan para sa iyo ang malalim na pagsusuring ito sa nagbabagong sitwasyon sa Moscow at sa pandaigdigang geopolitics, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang komprehensibong balita at military analysis.